Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po uli si Esme Newman at ipagpapatuloy po natin ang ating pag-aaral ng Christian Foundation. Tapos na po nating pag-usapan ang tungkol sa Diyos, kung sino siya, at ganun din pinag-aralan natin yung second chapter no si Bible, no? Una natin pinag-aralan. Ano ba yung Bible? Ba't siya binigay ng Diyos para sa atin at para saan ang Biblia? Matapos yan, pinag-aralan natin kung sino ang Diyos, sino si Jesus, sino ang sangkatauhan, no? Bakit tayo nilikha ng Diyos, anong purpose niya, no? Bakit siya lumikha ng tao, at ano ang ating kinabukasan, hindi lang nating mga ligtas, kundi pati yung mga hindi ligtas. So ngayon naman po, ang ating pag-aaralan ay ang tungkol sa Holy Spirit. So alam po natin na ang ating pong Diyos ay Trinidad. Merong Diyos Ama, Diyos Anak, at Espiritu Santo. So marami sa atin na mas kilala natin kung sino ang Ama, sino ang Anak, no, si Jesucristo. Pero maraming confusion regarding yung third person, no, yung pangatlong persona, ng Holy Spirit. So, hopefully, after ng pag-aaral natin ngayon, mas maliliwanagan tayo pagkatapos nating tignan ang ibang mga passages sa Bible na patungkol sa Holy Spirit. So, let's proceed. So, sino ba yung Holy Spirit? Sabi sa John 16:13-15 at nakasulat po rito. So, English po ang ating yung verses na nakasulat dito. Pero kung meron kayong Tagalog or Visayan Bible, pwede nyo buksan sa Juan 16:13 hanggang 15. At ito po ang sinasabi sa English. But when He, the Spirit of truth, comes, He will guide you into all the truth. For He will not speak on His own, but whatever He hears, He will speak. And He will disclose to you what is to come. He will glorify me, and Jesus is speaking here, no? He will glorify me, for He will take from mine and will disclose it to you. All things that the Father has are mine. This is why I said that He takes from mine and will disclose it to you. So kung napansin niyo ho, ay ilang beses na ginamit ang pronoun na He. So, ang banal na spirito po ay person, no? Uh, Mahirap i-translate yung hindi siya tao, but he is a person, no? In the same way that God is a person, Jesus is a person, meron silang personalidad, merong consciousness, merong katalinuhan, may pakiramdam, everything that is included, no, kung everything na elements ng personhood. So hindi po siya hangin, hindi po siya multo, at hindi rin po siya impersonal force. Parang yung sa science fiction series ng movie, no, na tinatawag na Star Wars. They always say, may the force be with you instead of may God be with you. So, hindi po siya impersonal force, but He is a person. Meron siyang pakiramdam, merong pag-iisip, nasasaktan, nagko-communicate, nagre-relate, kagaya ng kung sino mang person. So, what else can we say about the Holy Spirit? He is God. No, so ito pong kwento, no, na isinalaysay sa aklat ng mga gawa or buhat sa Bisaya, or Acts in English, sa chapter 5, it speaks of what happened with Ananias and Sapphira. So, itong mag-asawa na to, nangako sila na ibibenta nila yung kanilang property pagkatapos i-donate nila sa church. Pero nung nabenta na nila, nagbago yung isip nila at tinago nila yung yung proceeds, no? And so then, of course, God is all-knowing. So nirebuke sila ng God through Peter. And this is what Peter said, Ananias, why has Satan filled your heart to lie to the Holy Spirit? Nagsinungaling ka sa Holy Spirit. And to keep back some of the proceeds of the land. So hindi nila binigay lahat. Meron silang portion na tinago, no? Pero ang promise nila, lahat. While it remained unsold, did it not remain your own?
And after it was sold, was it not under your control? Why is it that you have conceived this deed in your heart? You have not lied to men, but to God. Now notice, dun sa unang part ng passage, sabi ni Peter, you have filled your heart to lie to the Holy Spirit. Nagsinungaling kayo sa Holy Spirit. Inulit niya uli sa verse 5, you have not lied to men but to God. So, meaning, Holy Spirit. So, ibig sabihin, dito sa passage na to, malinaw na ipinapakita sa atin ng Holy Spirit ay Diyos. No? Nagsinungaling kayo sa Holy Spirit. Hindi nyo ba alam, nagsinungaling kayo sa Diyos. No? So, He is a person. He is God. No? At ano pa ang masasabi natin tungkol sa Holy Spirit? He works in the world and people's lives. Siya ay active, no, na involved sa buhay ng sangkatauhan at ng kasaysayan ng mundo, no? So, ano ba ang mga ginagawa ng kumbaga ano ba yung trabaho ng Holy Spirit, no, sa buhay ng tao at sa kasaysayan? Sabi sa 2 Thessalonians 2:6 and 7, si Paul ang nagsulat nito. You know what restrains him now. Him meaning yung kaaway natin, ang demonyo. So that he will be revealed in his time. For the mystery of lawlessness is already at work. Only he who now restrains will do so until he is removed. So isa po sa trabaho ng Holy Spirit sa ating panahon ay ang kanyang pagpigil sa kasalanan at sa kasamaan. Biruin nyo kung walang Holy Spirit. Naku, naglipa na siguro yung mga taong katulad ni Hitler or kasi evil is very real and Satan is real, no? Totoo si Satanas, totoo po yung kasamaan. The last few weeks na nandito kami sa Amerika, merong TV, no? Sa Samal kasi wala kaming live TV. So, nakakapanood kami ng mga balita, no, na nangyayari sa araw-araw at nakakadismaya kasi madaming kasamaan na nangyayari, no, sa ating kapaligiran. Nung isang araw, merong isang nag-amok sa isang shopping, no, center at randomly pinagsasaksak niya lang yung mga tao and he hurt 11 people, many of them are critical. Why do they do things like that? Saan galing yun? Anong nag-uudyok sa tao na pumatay, mang-abuso, no, ng mga inosenteng tao? Isa pang malaking news po dito sa Amerika ay yung Epstein case. Siya po isang mayamang lalaki na nakulong dahil napatunayan na siya po ay nangaabuso ng mga bata, no? Sex abuse. At marami pong ang hinala ay maraming mga kilalang tao sa politiko, entertainment world, no, na kasama sa mga ginagawa niyang kasamaan. So, gusto nilang malaman kung sino-sino yung totoong pangalan ng mga tao na kasama niyang ng halay, no, ng mga maraming kabataan, babae at lalaki. Why would people do that? Saan galing yun? Sa anong nag-uudyok sa mga tao na gumawa ng kasamaan? Yan po ay dala ng kasalanan at ng katotohanan na mayroon po tayong natotoo po si Satanas, ang mga demonyo. So, kung wala ang Holy Spirit na nagwo-work sa simbahan at sa buhay ng mga mananampalataya, ma-imagine natin kung papaanong mas malala siguro, ang effect ng evil and sin sa ating mundo. So siya yung nagpipigil, no, kung darating ang panahon na ma-unleash o mapapakawalan yung kapangyarihan ng kasamaan, pagka nag-rapture na yung church. Hindi naman sa mawawala yung Holy Spirit, kundi the restraint will be stopped, for a certain period, and that's when millions and
maybe billions of people will die and lives will be destroyed. Kasi yun ang modus operandi ng ating kaaway sa John 10:10. Steal, kill, and destroy. Ninanakaw niya ang ating kapayapaan, kalusugan, ang ating espiritu, at kill and destroy, no? So, pagka maraming gera, mga pandemic, no, na ikinamamatay at ikinasisira ng sibilisasyon, malalaman po natin na lahat ng kasamaang iyan ay galing sa ating kaaway. So, yung Holy Spirit, isa sa role niya is to restrain evil, not stop. Notice, hindi stop or prevent, but restrain. Ibig sabihin, meron pa rin nangyayari, pero hindi pwedeng sumobra kasi nire-restrain niya. So, ano pa ang isang trabaho ng Holy Spirit? Another thing He does is He convicts the world of sin. Basahin natin sa John 16:8-11. And here, Jesus Himself is saying this. And when He comes, He's talking about the Holy Spirit. He will convict the world regarding sin and righteousness and judgment. Regarding sin, because they do not believe in me, meaning Jesus. And regarding righteousness, because I, Jesus, am going to the Father, and you no longer are going to see me. And regarding judgment, because the ruler of this world has been judged. So, busy po ang Holy Spirit, no? Siya ang nagko-convict o ano ba sa Tagalog ng conviction? Nagpaparamdam, nagpapaalam, no, at nagpapaliwanag sa mga tao na sila ay makasalanan, na tayo ay makasalanan. At siya din ang nag-convict ng pangangailangan natin ng righteousness. At siya din ang nagwa-warn na mayroong darating na judgment. So, of course, the Holy Spirit uses the church and us, mga believers, no? Every time we preach the gospel, pagka pinapaliwanag natin sa tao ang ebanghelyo na namatay si Jesus sa krus para bayaran ang ating mga kasalanan, isa po yan sa pinaka-importanting pamamaraan kung paano, nagkukonvict ang Holy Spirit sa mga tao tungkol sa kanilang kasalanan at sa pangangailangan ng tao na tanggapin si Jesus bilang tagapagligtas. Dahil si Jesus lamang ang kaisa-isang man-God, no? Pinag-usapan na natin na si Jesus is both man and both God, no? Namatay sa krus para bayaran ang ating mga kasalanan. So, siyang nagko-convict sa mga tao para ma-realize ng tao na kailangan nila ng Savior. He does that. Ano pa? No, He glorifies Christ in John 16:14. Again, Jesus is saying this, He will glorify me for He will take from mine and will disclose it to you. So, ang lahat ng ginagawa ng Holy Spirit ay para sa kapurihan ni Jesucristo. So, even within the Trinity, ang punto, no, ng plano ng Diyos is to glorify Himself. So, sabi ni Jesus, He will take from mine and will disclose it to you. So, ang Holy Spirit ang magpapakilala sa atin tungkol sa Diyos, plano niya sa ating buhay, paano tayo dapat mamuhay. Siya ang magdi-disclose, no? So that we can live our lives in a way that glorifies Him, na siya ay nabibigyan ng kapurihan. Tapos isa pang trabaho ng Holy Spirit ay ang pagtatag ng simbahan. Sa 1 Corinthians 12:13, si Apostoles Paul ang nagsulat nito, For by one Spirit we were all baptized into one body, whether Jews or Greeks, whether slaves or free, and we were all made to drink of one Spirit. So for by one Spirit we were all baptized into one body. And it's talking about the body of Christ, which is the church. No, siya ang punot dulo ng simbahan. Trabaho po ng Holy Spirit, mag-convict ng tao ng kasalanan, ang mag-convict ng tao ng pangangailangan nila ng Savior at ng Redeemer,
Siya rin ang nagpapaborn again ng mga tao. Siya ang nagsasanctify ng mga tao into the likeness of His Son, Jesus Christ. And siya din, ang uh, yung sinasabi niya dito na baptizing us in one body. To be baptized is to be immersed, Um, how do I illustrate this? Yung baptizo, in Greek means immersion. Ang picture is, when you are dyeing a shirt, kinukulayan mo nilalagyan mo ng kulay yung kunyari puting tela. So nilulubog siya sa red dye. So pag nilubog mo na siya, pag angat mo nung tela, hindi na siya puti. Pula na siya. No? So in the same way, God immerses us, puts us to become part, of the body of Christ, so that we become undistinguishable, on our own. So nagiging na tayong, this is the mystery na mahirap i-explain, yung union natin with Christ. The church is the body of believers, lahat ng nananampalataya kay Jesus. So hindi siya po yung local church, kagaya ng Baptist Church dyan, or Methodist Church dito. Ang tinutukoy po dito yung universal church, which includes lahat ng mga sumasampalataya kay Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas, simula ng Pentecost, no? So lahat po ng pinuspos ng banal na spirito. Alam niyo po na pag tinanggap natin si Jesus Christ bilang tagapagligtas, once we place our faith in Christ as our Savior, the Holy Spirit resides in us. So, naninirahan sa atin ng Holy Spirit. So, kung ipipicture nyo po, lahat ng Kristiyano ay pinananahanan ng Holy Spirit. Now, there's only one Spirit. No? Hindi po yung Holy Spirit ko iba sa Holy Spirit mo. No? So, there's just one Holy Spirit. So, it's the Holy Spirit that unites us as one. No, it's interesting kasi just maybe a few weeks ago, every time we meet new people and they happen to be Christians, there's an instant recognition. Believer ka pala, no? So merong instant recognition within our spirit na mag-anak tayo. Ganun. So yun po ang isang trabaho ng Holy Spirit. So to review, ang Holy Spirit po ang trabaho po niya ay to restrain evil. And He glorifies Christ. Lahat po ng ginagawa ng Holy Spirit ay para sa kapurihan ni Kristo. Kaya kung tayo ay puspos ng Holy Spirit, ganun din ang ating buhay ay characterized ng pagbibigay ng kapurihan kay Christ. No? Tapos yung isa pang trabaho ng Holy Spirit ay ang pag-establish at paglago, ng katawan ni Kristo, or tinatawag na church, yung Universal Church of Christ. Nawa po ay malinaw, sa inyo yung pagpapaliwanag natin dito. So ano pa isang trabaho ng Holy Spirit, especially sa mga mananampalataya? So specifically, anong trabaho ng Holy Spirit sa ating mga Christians? Number 1, siya ang dahilan kung paano tayo naboborn again. Yung pong ibig sabihin ng regeneration, born again. At alam nating lahat, marami sa atin ay pamilyar sa yung dialogue ni Nicodemus at ni Jesus Christ sa John chapter 3. No? So nagtatanong basically, gustong malaman ni Nicodemus paano ba maligtas. And this was his response, to Nicodemus. Sabi niya, "Truly, truly, I say to you, unless someone is born again, he cannot see the kingdom of God." Nicodemus said to him, and by the way, Nicodemus is a religious leader, so he should know these things. "How can a person be born when he is old? He cannot enter his mother's womb a second time and be born, can he?" Ano ibig sabihin na dapat ipanganak ako ulit? Kailangan ba akong pumasok ulit sa sinapupunan ng nanay ko? And Jesus said, "Truly, truly, I say to you, unless someone is born of water and the Spirit, he cannot enter the kingdom of God."
That which has been born of the flesh is flesh, and that which has been born of the Spirit is spirit. Do not be amazed that I said to you, you must be born again. The wind blows where it wishes, and you kind of see or hear the sound of it, but you don't know where it is or where it's going. So is everyone who is born of the Spirit. So, ano ba ibig sabihin ni Jesus dito? He's talking about being born of the flesh or water and then born of the Spirit. So, parang may dalawang klase ng pagpapakapanganak, no? So, of course, yung being born of the flesh, we all know that. Lahat tayo pinanganak ng nanay natin. And that is the fleshly birth. No? Lahat tayo merong physical birth. Pero ang sabi ni Jesus Christ, na meron din palang spiritual birth or rebirth. No? So, because of sin, I think we've already discussed this doon sa, yung nag-usapan natin yung doctrine of man, na dahil sa kasalanan, we experience spiritual death. So, nung nagkasala si Adan at saka si Eva, hindi naman sila namatay as in physically, right? They lived hundreds of years after they sinned. Pero ang namatay sa kanila ay yung spirito nila, no? Nawala yung connection ng tao sa Diyos. So, ang description natin ng mga makasalanan sa Biblia ay they are spiritually dead. Patay yung spirito. Kumbaga sa cellphone nyo, wala kayong, di ka pwede mag-internet kasi patay eh. Wala na yung whatever it is that connects us, to Wi-Fi. Unless ma-recharge ka at merong Wi-Fi na connection. So, patay. So, ang patay, hindi pwedeng magdesisyon. Ang patay, hindi mo pwedeng kausapin. Ang patay, hindi pwedeng magbago. Ang patay, hindi pwedeng magligtas sa sarili niya. Kasi patay. Hindi nga sila, paano sila kakausapin? They're dead. No? So, yun ang sinasabi ni Jesus. That's why it's not enough to be alive physically. When you're dead spiritually, you have to be born again. Kailangan mabuhay uli yung espiritong namatay. Isa pang parallel, no, ng physical birth tsaka ng spiritual birth. Yung physical birth natin, wala tayong contribution. For example, nung pinanganak ako, wala akong choice kung babae ba ako o lalaki ba ako. Sinong nanay ko, kaninong sinapupunan ako lalabas. No? Wala akong contribution or hindi tinanong yung gusto ko, gusto ko bang maging puti, Latino, maitim, yellow. Wala kang contribution, no? Talagang it just happened, no? Kahit yung parents natin actually, although meron silang part, no? Pero yung in terms of babae ba, lalaki ba, anong itsura, malaki ba, matangkad ba, maliit ba, konti rin yung kanilang contribution, no? It's just that act, no? Pero tayo, nung pinanganak tayo, wala tayong contribution because we were coming out of nothing in that sense, no? And then suddenly, out we are. And here we are. So, ganun din po yung spiritual rebirth. Wala tayong contribution. No, Holy Spirit ang nagbibigay na buhay, no, para mabuhay uli yung namatay na spirito. Kasi kung patay ang spirito, wala tayong connect sa Diyos, no? So I hope malinaw po 'yun. Ang Holy Spirit po ang tanging may kapangyarihan at may kagagawan ng regeneration, pagiging born again natin. And then, nung na-born again na tayo, nabuhay na yung spirito natin, He baptizes us into Christ. What does this mean? No, sa 1 Corinthians 12:13, sabi ni Paul, "For by one Spirit we were all baptized into one body, whether Jews or Greeks, whether slaves or free, and we were all made to drink of one Spirit." So what does this mean? We were baptized, and I think I've explained this earlier. No? Inimmerse tayo sa church, sa katawan ni Kristo because of the Holy Spirit. So I have the Holy Spirit in me, the same with you. Kung tinanggap niyo na si Jesus bilang inyong tagapagligtas.
and the Holy Spirit is one. No? So in that case, we are all one. We are all part of that which is called the church or the body of Christ. And the church is unique. Wala siyang katulad. No? At exclusive din siya. Para lang siya dun sa mga born again, regenerate o na born again ng Holy Spirit. At ngayon ay pinananahanan or indwelt, no, ng Holy Spirit. And then He sealed us, in Him. Ano ibig sabihin nitong sealing na to? Ephesians 1:13. In Him, again, Paul is talking about the Holy Spirit. You also, after listening to the message of truth, the gospel of your salvation, having also believed, you were sealed in Him with the Holy Spirit of the promise. Okay, what is he talking about? Ano ba yung ibig sabihin ng seal? Selyado, no? So, madalas po akong magpadala ng box, no, galing dito. Like, nung isang linggo, merong mga nag-donate ng mga lumang damit. So, nilalagay ko siya sa box, dinadala ko sa shipping company. Ang pangalan ng shipping company, LBC, mga balikbayan box. No? So, yung LBC, lalagyan nila ng tape. No? They're sealing the box. No? Tapos nakalagay doon, LBC, tapos nilalagay nila yung mga papel, yung nandun nakalista yung kung ano yung mga nasa loob. No? Nandun ang pangalan ko. No? So, the seal is actually important because the seal speaks of ownership. So, yung box na yun, ang pwede lang magbukas ay yung may-ari. So, kumbaga, yung Holy Spirit, when He seals us, ay pag-aari na tayo ng Diyos. We belong to Him. And hindi pwede tayong pakialaman ng iba, ng demonyo, ng kung sino-sinong tao dito sa mundo. We belong to Christ. We belong to God. We belong to His church. We are part of His body. Selyado ka na, no? So yung box, pagka merong natungkab siya, no? O natanggal, no? I can sue or take legal action dahil ibig sabihin merong nakialam, no? Kasi nga legally itong box na to ay pwede lang buksan at angkinin ng nakalagay na pangalan na may-ari, no, ng box na yun. No, in the same way, the Holy Spirit seals us into His body. We are owned by God and we are protected by Him. So yun ang ibig sabihin ng sealing. We belong to Him. And He indwells the believers. To me, this is one of those amazing na mahirap paniwalaan. No? Kasi ang Holy Spirit, siya ay isa sa tatlong persona. Isa siya sa Trinidad. And He is God. And yet, the Bible says, He indwells us. Nakatira siya sa atin. Sabi ni Paul sa Romans 8:9, however, you are not in the flesh, but in the Spirit, if indeed the Spirit of God dwells in you. But if anyone does not have the Spirit of Christ, he does not belong to Him. Ang linaw, no? If indeed the Spirit of God dwells in you, nananahan siya sa inyo. But if anyone, sino man, ay walang espiritu, no, sa kanilang buhay, no, if you do not have the Spirit of Christ, you don't belong to Him. So magkakamag-anak po yung pinag-aaralan natin, no, yung regeneration, siya ang may kagagawan na binuhay niyang muli. Yung spirit natin, by the way, yung Holy Spirit is different from our spirit, no, yung small s. Yung spirit ay binigay ng Diyos sa atin, yun ang nagko-connect sa atin sa Kanya dahil siya ay spirito. Kung wala tayong spirito, so man is consist of body, soul, and spirit. No? Pinag-aralan natin yan sa Doctrine of Mankind. So yung spirito ang nagko-connect sa atin sa Diyos. Pero dahil sa kasalanan, namatay. No? Namatay yung spirito na yon. Now yung Holy Spirit revives that spirit. Yan ang tinatawag na regeneration o pagiging born again. At hindi lang yun, hindi lang binuhay niya yung spirito natin. Yung Holy Spirit mismo nananahan sa atin, indwells us, is inside us. Sabi nga ni Paul, no, in one part of the epistles that he's written,
The same power that raised Jesus from the dead, yung Espiritu at ang kanyang kapangyarihan na nagbuhay, nag-resurrect, no, kay Kristo ay nananahan sa atin. Can you imagine? Kaya wala tayong dahilan, no, na para sabihin na hindi natin kaya yung pinapagawa ng Diyos sa atin, because the Holy Spirit Himself is in us. Nananahan siya sa atin. So, siya ang may kagagawa ng ating regeneration o pagiging born again. Siya rin ang nag-connect sa atin, no, sa body of Christ, no? At siya din, ang nasa loob natin mismo, no? Kasama natin parati, so we are never alone. He is our comforter, our friend, our ever-present help in times of trouble. Yan ang Holy Spirit. No, hindi tayo nag-iisa. And then He guides us, no? For all who are being led by the Spirit of God, these are sons and daughters of God. So He leads us. He helps us make right decisions. He points us to the right way. No? And the Spirit Himself, sa verse 16 ng Romans 8, testifies with our spirit that we are children of God. Now notice, ito yung sinabi ko kanina. No? There's a big S. The Holy Spirit Himself testifies with our spirit, small s, that we are children of God. So, yung Holy Spirit na nananahan sa atin ay nagbibigay din sa atin ng kasiguruhan na tayo ay anak ng Diyos. Now, and I always say this in the class, no? Usually, yung mga nag-aaral sa Newman Bible Training, mukhang mababait. No, they look like they're Christians, but I don't know because I can see hindi ko naman nakikita yung heart nila. Hindi ko nakikita kung yung Holy Spirit ba ay nananahan sa kanila. So I always say, ang kilala ko lang na totoong Kristiyano yung sarili ko. Why? Because the Holy Spirit tells my spirit that I belong to Him, that I am a child of God. So huwag tayong manghusga ng iba. No? Minsan sinasabi natin, tingnan mo yan, di ba matagal na siyang Kristiyano, pero ba't ganyan ang buhay niya? Baka hindi siya Kristiyano. O kung talagang Kristiyano siya at anak siya ng Diyos, nakatira sa kanya ang Holy Spirit, ay magbabago din yan. Kanya-kanya lang tayo ng panahon. No, merong ginagawa ang Holy Spirit sa buhay natin para maging kawangis tayo ni Kristo. Pero hindi tayo pare-pareho ng journey. Merong Kristiyano na talagang born again Christians na mabilis ang paglago, merong medyo mabagal, o medyo merong natitisod. So it's not up to us to judge others, no? Ang tangi lang natin pwedeng baguhin ay ang sarili natin. No? Kung alam mo sa puso at isip mo na anak ka nga ng Diyos, because the Holy Spirit is giving you that assurance, then ang pagtuunan mo ng pansin ay yung sarili mong testimony, how you are walking according to the Spirit for His glory. So He regenerates Christians, He indwells Christians, He and He guides, and He leads us. What else? And He gives spiritual gifts. This is also important. Nabasahin natin sa sulat ni Pedro sa 1 Peter 4. As each one has received a special gift, employ it in serving one another as good stewards of the multifaceted grace of God. Whoever speaks is to do as one who is speaking actual words of God. Whoever serves is to do so as one who is serving by the strength which God supplies, so that in all things God may be glorified through Jesus Christ, to whom belongs the glory and dominion forever and ever. Amen. So, lahat tayo daw ay mayroong special gift na kaloob ng Holy Spirit. Kailangan daw natin siyang gamitin sa ating paglilingkod, serving one another. No? So, yung spiritual gift po is supposed to be exercised in the context of the church. Ibig sabihin, kailangan natin siyang gamitin para sa kapakanan ng ibang Kristiyano, mga kapatid natin sa pananampalataya. Kaya sabi ni Peter, kung ang gift mo ay speaking or teaching, be confident. Speak as if you are actually saying the words of God. Kung ang gift mo ay serving, sila yung mga naghuhugas ng plato,
lilinis ng simbahan, no, sila yung masipag, no, na they love to use their hands and their feet in serving others. And sabi niya, gamitin mo yung gift mo with the strength which God supplies. Because galing siya sa Holy Spirit, sa God mismo. Tapos ang punot dulo ng paggamit natin sa spiritual gifts is so that God may be glorified through Jesus Christ, to whom belongs the glory and dominion forever and ever. So hindi po tayo, kung ang gift mo ay singing, or music, worship, teaching, preaching, evangelism, ang punot dulo po ay hindi para sa ating sariling glory, para sumikat tayo and people will worship us, but it's actually to glorify Christ. It's all about Him. It's not about us. Kasi kung hindi niya binigay yung kakayahan na yan, o spiritual gift na yan, who are we then? We're nothing. So, use your gift, but use it for the glory of God and not for self-glorification. What else? So, dahil person ng Holy Spirit, so pwede pala siyang masaktan, pwede siyang magalit, so ano ba yung mga sinasabi sa Bible na kasalanan natin against the Holy Spirit? We can grieve the Holy Spirit. Sa Ephesians 4, sabi ni Paul, do not grieve the Holy Spirit of God, by whom you are sealed for the day of redemption. Again, the sealing, stamp of ownership, para sa araw ng pagliligtas. All bitterness, wrath, anger, clamor, slander must be removed from you along with all malice. Instead, be kind to one another, compassionate, forgiving each other, just as God in Christ also has forgiven you. So, wag daw nating palumbayin o palungkutin ng Holy Spirit. Paano ba siya nalulungkot? Yung susunod na verse, it explains kung ano ang nagpapalungkot sa Holy Spirit. It's bitterness, wrath, anger, clamor, and slander. Ibig sabihin, pag maraming awayan, chismisan, backstabbing, sa mga anak niya. And the same way, I have only one kid. Isa lang anak namin. Pero yung mga pero ako mismo, 5 kaming magkakapatid. And we lost Alan, one of our brothers, a few years back. Pero marami sa inyo ang may mga anak, may mga apo, hindi ba nakakasakit ng loob pag yung mga anak natin hindi nagkakasundo? Kaya sinasabi ng mga magulang natin, magkakapatid kayo, dapat magmahalan kayo. Now, can you imagine, the same feeling, ng ating Ama sa Langit. Dahil magkakapatid tayo sa pananampalataya, pinag-isa tayo ng Holy Spirit, He expects us to work together as one, to love one another. So ito po yung nakakalungkot. Kung gusto nyong palungkutin yung Holy Spirit na nakatira sa inyo, ay makipag-away kayo sa ibang Kristiyano. And sabi din ni Jesus, di ba, ano yung pinaka number 1 na proof na tayo ay kanyang mga tagasunod or disipulo? Yung love natin for each other. Now, Satan is alive and well. Totoo pong mayroong demonyo. So, anong sisirain niya sa palagay niyo para walang maniwala sa atin na disipulo tayo ni Jesus? Yung relasyon natin sa isa't isa. Kaya wala pong denominasyon, wala pong simbahan, walang awayan. I heard one of our teachers say na meron daw nagsabi, ba't kayo awayan ng awayan para kayo mga Kristiyano? And I also think about the different denominations like yung Baptist, for example. Wow, ang daming Baptist. May General Baptist, Southern Baptist, Fundamental Baptist, ano pa, I think there are hundreds. Ganun din, Methodist, may ganitong klase ng Methodist, may ganitong klase ng Pentecostal. So, lagi nag-i-split. Pag hindi mo nagustuhan yung sinabi ng isa, maghihiwalay tayo at magtatayo ako ng aking sarili. Instead na we working together. We always say to the mga pastor na estudyante namin, natin dito sa Newman Ministry, na ang kaaway natin ay hindi ang isa't isa. Ang kaaway natin yung demonyo at yung mundo. So, dapat magkaisa tayo, work together as one, so that we can
do what God wants us to do. Can you imagine kung lahat tayo magtutulungan? No? So, yung simbahan doon, nawalan sila ng pastor. No? So, siguro tulungan natin sila habang naghahanap sila ng ibang pastor. Kailangan nila ng bubong sa simbahan nila. Mag-contribute kaya tayo para magkaroon sila ng bubong. Mahirap naman mag worship service, magturo ng Bible school na pag umuulan, ay paano tayo mag-aaral, no? Can you imagine if churches will do that regardless of names and denominations? No? So that will be the day. No? So, kung ayaw nating palungkutin ng Holy Spirit, we need to work together as one. Sabi dito ni Paul, kailangan nating maging mabuti at mabait sa isa't isa, maawain, at mapagpatawad. No? Kagaya ng pagpapatawad ni Kristo sa atin. So that's how we grieve the Holy Spirit. What else can we do to offend Him? Quench the Holy Spirit. So 1 Thessalonians 5:19, do not quench the Holy Spirit. And if you read the rest of the chapter, it's talking about gifts. No? So ibig sabihin, yung Holy Spirit kasi came to seek and save the lost. The Holy Spirit, sabi ni Jesus, no, sa mga disipulo, the Holy Spirit will come upon you and you will be my witnesses. So kung nananahan sa atin ang Holy Spirit, go na siya. Gusto niyang mag-witness. Because that's why, one of the big reasons why He is with us. No? Para maging powerful witnesses tayo ni Jesus Christ. Tapos tayo naman tamad. Ayaw natin mag-witness. Because of fear, or because it's uncomfortable, or natatakot ka, ganun. So, yun ang ibig sabihin ng quenching. Baka pinipigil mo siya. Gustong-gusto niya nang magtrabaho, no? And to do things that God wants us to do, no? As a body, as a church, as individuals, no? So, yun ang ibig sabihin ng quenching. So, kailangan magpapuspos tayo sa Holy Spirit and then be actively involved, no? Dun sa trabaho na ina-assign niya sa bawat isa sa atin sa loob ng simbahan. At ang ating, of course, it's the church, no? Pero ang ating target, population is the world, the rest of the world who don't know Christ. And then we can also lie to the Spirit. And we already talked about si Ananias at si Sapphira, mag-asawa na nangako sila na ibebenta nila yung ari-arian nila at idodonate sa church. Pero nung bandang huli, ay nag-iba yung isip nila. No? Hindi nila binigay lahat sa simbahan. And ang ending nito, they died instantly, just like that. No? So mag-ingat kayo, mag-ingat tayo doon sa mga pinapangako natin. Minsan kasi pag nasa bingit tayo ng kamatayan, Lord, gumaling lang ako, pagsisilbihan kita. Pupunta ako sa Africa, maski saan, susundin kita. Tapos pag gumaling na, wala na, nakalimutan na. No? Now remember, God wants us to take seriously, yung ating mga commitment sa Kanya. So we're not supposed to do these three things. We cannot quench the Holy Spirit, we cannot lie to the Spirit, and we cannot we don't want to grieve the Holy Spirit. Palungkutin siya, pigilin siya, o pagsinungalingan siya. Merong mga consequences yan. So, in Ephesians 5:18, Paul said, do not get drunk with wine in which there is debauchery, or sa ibang version, dissipation, but be filled with the Spirit. Mapuspos kayo ng Holy Spirit. Okay, anong kaibahan ng indwelling tsaka yung puspos? Nananahan sa'yo yung Holy Spirit. Ano ibig sabihin ng feeling? Sa Tagalog is mapuspos ng banal na spirito. Ibig sabihin lang ay nagpapalukob tayo sa kapangyarihan ng banal na spirito. Kung napansin nyo sa Ephesians 5:18, hinalintulad siya sa pagiging lasing. Hindi ko alam kung na-experience nyo ng malasing, pero napunan ko yung mga lasing parang wala sa sarili. No? Like yung lolo ko, pag nalalasing noon, normally tahimik siya eh. Pero pag lasing na, umiingay. Naghahamon ng away. So nag-iiba yung personality. No?
I have a confession to make nung means na nakatira kami sa Tonga. So yung cook ng New Zealand ambassador, no, sa Kingdom of Tonga ay Pinoy, no. So minsan inimbitahan niya ng lahat ng mga Pinoy sa Nuku'alofa, that's the city, no, yung parang capital city ng Tonga, sa bahay nung commissioner from New Zealand. Ang ganda ng bahay niya, overlooking, it was a big house, of course. Tapos dahil wala yung amo niya, nagpakain at hindi ko alam na yung tinatagay niya, yung nilalagay niya sa mga baso, ay alcohol pala. So, masarap ang lasa, matamis, no? So, I didn't know the pretty soon I was feeling different. Parang lahat nakakatawa. So, sabi nila when things start, parang lahat ng narinig mo nakakatawa. Ibig sabihin, lasing ka na, no? So, maybe I got drunk for the first time. No. So, and I can sense the difference, no? So, parang ganun. Pagka puspos ka ng espiritu ng alak, it affects how you talk, yung pananalita mo, yung behavior mo. So, ganun din. Pag puspos ka ng Holy Spirit, it affects the way you think, the way you talk, the way you behave. No? So, you begin to experience Christ. No? Mas na-experience mo yung kapangyarihan ng Diyos, no, sa buhay mo. Ang mga Kristiyano na puspos ng Holy Spirit ay madalas ay worshipful, no? Gusto mong sumamba, no, sa Panginoon. So meron kang worshipful spirit. And then you begin to exhibit a new quality of life. In Galatians 5, no, 16, sabi, I say walk by the Spirit and you will not carry out the desire of the flesh. So mawawala yung mga hilig ng iyong katawan. Kung dati gusto mong maging lasenggo, palahubog, mahilig ka sa na hindi mo dapat kahiligan, mahilig magsugal, o mahilig magsigarilyo, mga bisyo, it goes away. You will not carry out the desire of the flesh. Mawawala yung desire mo, no? Pagka nagwo-walk ka or puspos ka ng Holy Spirit. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Against such things, there is no law. So yung prutas ng banal na Espiritu ay magiging mas evident sa buhay mo. And by the way, if you look at this, prutas siya ng Holy Spirit. So pwede nating gayahin. For example, love. I love chocolate. I love dogs. I love my son. Pero yung love natin, minsan corrupted, no? Love mo lang kung love ka rin. May hangganan. O joy. At our joy is pretty much dependent sa mga nangyayari sa buhay natin. Pero yung joy na galing sa Holy Spirit, kahit na nagdadaan ka sa malaking pagsubok, hindi siya nawawala. Ganon din yung peace, no? So yung love, pag galing sa Holy Spirit, mas may pasensya, mas mahaba, no? Yung patience, naku, napakaiksi ng pasensya ko. So many times I ask the Holy Spirit to fill me, para yung pasensya ko ay hindi yung pasensya ni Esme, kundi yung pasensya na nanggagaling sa Holy Spirit. The same way with the rest of this, yung kindness, kabutihan, goodness, kabaitan, faithfulness, gentleness. Minsan, pag nawawala ako sa sarili, nagiging akong brusko, wala na yung gentleness, no? Saka self-control. Against such thing, there is no law. So only the Holy Spirit, can help us and enable us to live manifesting itong mga karakteristik na to. And it is only through the Holy Spirit that we can deny yung desire ng ating laman na karamihan ay hindi maganda. So, the Holy Spirit also gives us the power at saka abilidad, kapangyarihan at abilidad para i-manage yung mga temptation. Now, we cannot completely stop temptation. Laging may tentasyon, no? To overeat, to gossip, to oversleep, maging tamad, ganun.
In Galatians 5:16-17, kababasa lang natin, walk by the Spirit and you will not gratify the desires of the flesh. So, yung pong pagpasok ng Holy Spirit, pananahan niya sa atin, yung pagtira niya, no, sa atin, is instantaneous. Nung na-born again tayo, the Holy Spirit indwells us. He is inside us. Pero yung feeling ng Holy Spirit is something that we have to choose. Na, kumbaga siya yung manguna sa ating buhay. Siya yung masusunod. So, I say walk by the Spirit. So, command Ibig sabihin, it's something that we must do. Kailangan tayong mag-walk sa Holy Spirit. And the Holy Spirit gives us the power for effective service. Sabi niya sa Acts 1:8, the Holy Spirit will come upon you and you will be my witnesses. So, isa yan sa pinaka-importanting dahilan kung bakit pinadala sa atin ng Diyos ang banal na Espiritu. Para tayo maging witnesses, ibig sabihin ay, ano ba sa Tagalog ng witness? Wow, escapes me. Parang sa hukom, no? So, yung witness, ang nagpapatotoo kung ano ba talaga yung nangyari. Sino ba talaga yung pumatay kasi nakita mo mismo. So, ganun din. Tayo yung the Holy Spirit gives us the power and the courage na magpatotoo kay Kristo. Na siya nga ang tunay na tagapagligtas. At siya lang ang tunay at tanging makakapagligtas sa sangkatauhan sa problema ng kasalanan at kamatayan. And then sa 1 Corinthians 12:4-11, pinag-usapan din natin kanina yung spiritual gifts. So, siya ang nagbibigay ng kapangyarihan at ng abilidad, no? Power and ability. Yun ang kailangan natin para makapaglingkod sa Kanya. So, kung walang Holy Spirit, anong gift mo? No? So, you can do things on your own, pero hindi siya magiging powerful. No, kasi now remember this, when doing ministry sa simbahan, sa missions, wala tayong kapangyarihang makapagbago ng buhay ng tao. God lang ang may kapangyarihan na magbago ng buhay ng tao. So, kailangan talaga natin yung power ng Holy Spirit, tsaka yung giftings niya, no? So, I remember, no, when I was 16, nung nireceive ko si Christ, I was pretty shy, and like most teenagers. Pero nung na-born again na ako, and I was asked to MC, I think ito yung first ministry service ko, is to MC classroom evangelism. Meron namang script, no, minemorize ko. I was really scared to death, no? So kailangan ko ipakilala yung sarili ko, yung team natin, ba't kami nandun. And then to introduce the speaker, gano'n. So habang nagpapakilala ako, biglang dumating yung may dumating na teacher. Now remember, I was 16. Sabi niya, "Uy, sino kayo? Ba't nandito kayo sa klase ni Miss?" I can't remember the name of the teacher. Kung hindi ako puspos ng Holy Spirit, siguro umiyak na ako. But even the older Christians who were with me were really impressed because I stood up, and I said, "Well, actually, ma'am, si Miss pangalan ng teacher, actually gave us permission to take over the first 20 minutes of her class. You can ask her if you want to clarify." Aba, parang ang tapang ko, no? So, umalis siya, na satisfy siya dun sa sagot ko. And then I continued, and introduced our team. And so, no, so yung Holy Spirit allows you to do things na hindi mo siguro ma-imagine na kaya mong gawin. So, ibang-iba pag galing sa Holy Spirit yung kakayahan at kapangyarihan na nakakapagbigay ng confidence for you to accomplish. And ministry is a spiritual exercise. So, kailangan ng kapangyarihan ng Holy Spirit. Ano pa? So, paano ba napupuspos ng Holy Spirit? Kasi gusto nating maging effective sa ministry natin, gusto nating ma-demonstrate yung gift ng Holy Spirit sa life natin. So how are we, yung indwelling ng Holy Spirit happens when you accept Christ as your Savior, no? Pero yung infilling, first you have to confess your sin. Kailangan nating ikumpisa lang ating mga kasalanan. Nasa unang chapter ng
sulat ni Juan, no? 1 John 1. Sabi niya, if we confess our sins, He is faithful and righteous so that He will forgive us our sins and cleanse us from all unrighteousness. If we say that we have not sinned, we make Him a liar and His word is not in us. So, ibig sabihin, tayo mga Kristiyano kasi nandito pa rin yung makasalanan nating flesh. There is no way na we can live a perfect life. Sabi ni Paul, if we say we have not sinned, and a lot of Christians think na pag Kristiyano ka na, dapat hindi ka na nagkakasala. Sabi ni Paul, kung yan ang isip mo at yan ang sinasabi mo, you are calling God a liar. No? So sa verse 8, I think he said, if you think you have no sin, you deceive yourself. Niloloko mo yung sarili mo. Because the truth is, kahit nananahan na sa atin ng Holy Spirit, we still sin in our thoughts, words, and deeds, no? Kasi nandito pa rin yung old nature natin, although nandito na rin yung Holy Spirit. So mawawala lang yung old nature natin pag pinalitan na ng glorified body yung katawan natin. Pero habang nandito tayo sa mundo, we will always be struggling with sin. You know, sabi ni Paul sa Romans 12, the sin that easily besets us. Beset. Para bang nakakagulo sa buhay natin. We will always be struggling with sin while we are here on earth. But, we don't have to make a practice out of it. You know? So, pagka meron tayong kasalanan, it should bring us to our knees, immediately. And to confess. To confess simply means to agree with God. To say, God, I agree. Nagmarites ako kanina, nagkasala na naman ako. And it's not pleasing to you. You know? And according to this, pagka agree tayo sa God, kinukumpisal natin yung kasalanan natin, He will forgive and He will cleanse. So this is one of the things that He uses to sanctify us, para maging kawangis tayo ni Kristo. Yes, we will sin, but unti-unti, habang nangungumpisal tayo, unti-unti tayo nagbabago. No? So, ang first step to change or healing is to admit na meron kang kasalanan. Kasi for example, yung chismis, no? Kung sa palagay mo hindi naman siya kasalanan, hindi ka magbabago kasi hindi namang masama pala eh. No? Pero kailangan aminin mo na hindi yan kalooban ng Diyos, na yan ay kasalanan. Pag inamin mo yan, na yan ay hindi nakakalugod, nakakatuwa sa Diyos, then you will want to change, right? No? So, importante po yung confession. At meron din nagsabi na God will not fill, hindi niya pupunuin yung maruming lalagyan. So, kailangan muna nating linisin. Kasi ito yun, cleanse. So, some people call this verse yung sabon, spiritual soap ng mga Kristiyano, panlinis. We need to, and sometimes we have to confess so many times every hour, throughout the day, throughout our lives, hindi lang minsan, because we sin constantly. So, yun ang nagpapalinis sa atin. At na first step para tayo ay magbago, ang pagkukumpisal ng kasalanan. And then, pagkakumpisal natin ng kasalanan, hindi rin sapat na umamin tayo sa mga kasalanan natin. Yun ang ibig sabihin ng confession pala. Aminin mo na kasalanan yung ginawa mo. Kailangan din nating i-dedicate o magpasailalim sa Panginoon, sa kanyang leadership. Ito yung binanggit ko na yung part kanina. Therefore, I urge you, brothers and sisters, by the mercies of God, to present your bodies as a living and holy sacrifice, acceptable to God, which is your spiritual service of worship. And do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, so that you may prove what the will of God is, that which is good and acceptable and perfect. By the mercies of God, dahil sa habag niya sa atin, na kahit makasalanan tayo, nagpakamatay siya sa krus para iligtas tayo sa kasalanan at sa kamatayan o eternal separation from God.
dahil sa kahabagan niya sa atin, kailangan daw nating i-present ang ating katawan bilang living and holy sacrifice. No, kung natatandaan nyo, no, nung Old Testament, they offer animals, no, na kumakatay sila ng mga hayop, lamb, doves, no, para bayaran ang kanilang kasalanan. Pero when you offer a sacrifice, normally pinapatay mo siya, no, kasi importante yung dugo eh. Without the shedding of blood, there is no remission of sin. Pero here, ang gusto ni Paul, no, ng God, and God is expressing this through the writings of Paul, na i-offer natin yung katawan natin as a living sacrifice. Kasi kung patay tayo, paano niya tayo gagamitin kung patay ka na? So, ibig sabihin, yung buong buhay natin, iaalay natin sa Kanya as a living and holy sacrifice. Sakripisyo. No? So, anong ginagawa sa sakripisyo? Pinapatay. No? So, kumbaga, babaliwalaan mo yung sarili mo, papatayin mo yung sarili mong gusto, mga pinapangarap mo, mga plano mo sa buhay, kundi papalitan mo siya ng desire na mamuhay ng ayon sa kanyang kalooban instead of your will. No? So yun daw ang ating spiritual service of worship. And it's also important na hindi tayo bumagay sa mundo. Kailangan nating mabago sa pamamagitan ng pagbabagong nagsisimula sa ating isip. So ang tunay na pagbabago po ay nagsisimula sa isip. No, kasi bago mo sabihin, bago mo gawin, ay naisip mo muna yan. No? So feeling and behavior stems from what we think or what we believe. No, kaya importante po yung Biblia, pag-aaral ng salita ng Diyos, kasi yung pong Biblia ang nagsasaad ng kung sino ang Diyos at kung ano ang kalooban niya sa atin. Kung paano tayo dapat mamuhay bilang kanyang mga anak. So, by the renewing of our minds, mag-a-align siya, no, sa will ng God, no, at sa kanyang revealed will, kanyang kalooban, then we can live according to His will na nakakalugod sa Kanya. Ganun. So, yun po ang ibig sabihin ng dapat tayong mamuhay as a living sacrifice. Ibig sabihin, mamumuhay tayo ng ayon sa Kanyang kalooban. So, kailangan walang kasalanan na nananalaytay o nananahan sa atin. Hindi tayo nabubuhay para sa kasalanan. Pangalawa, kailangan namumuhay tayo para sa Kanya. So, yun ang ibig sabihin ng renewing our minds. Ay baguhin natin ang ating pag-iisip na mag-align siya sa kalooban ng Diyos. And ang greatest tool for renewing our mind is the Word of God. So, ito pong pagkumpisal o pag-amin sa ating kasalanan at pamumuhay ng ayon sa kanyang kalooban. Ito po yung tinatawag na sanctification. At work din po yan ng Holy Spirit o ng Diyos sa buhay natin. In the same way na yung we cannot be born again on our own. Patay ka eh. Walang gagawin mo kasi patay ka. So, somebody has to bring you back to life. So, Holy Spirit ang nagbigay ng buhay sa atin. Siya din po ang at ang kapangyarihan niya, yung indwelling presence niya, at sa pamamagitan ng kanyang salita, ang unti-unting magpapabago sa atin. Yun po ibig sabihin ng sanctification. Ang unti-unting pagbabago na nangyayari sa buhay natin, dala ng work ng Holy Spirit sa buhay natin. And sanctification takes time. Hindi mo siya pwedeng i-pass forward. And it takes life experiences. No? And it takes practice. Meaning, pag merong siyang tinuro sa'yo, kailangan i-apply mo sa buhay mo. And patience. Kailangan ng pasensya. So, kailangan natin ng pasensya sa sarili natin. So sometimes I lose patience with myself. I say, man, tagal ko ng Kristiyano. Ito pa rin, nag-struggle pa rin ako sa area na to. Napaka-impatient ko, or sometimes when I give in, to anger. So,
But the struggle against sin will be lifetime. Akala ko noon, 16 years old ako, sabi siguro pag 25 na ako, perfect na ako. I'm 65 now, I'm still not perfect. I'm still struggling with sin. No, because sanctification takes our lifetime. Magbabago lang tayo, magiging lang tayong perfect pag binigyan na tayo ng God ng new bodies, yung glorified body. But while we are on earth, we will always be struggling with sin. So we need to extend patience sa sarili natin at sa kapwa natin Kristiyano. Especially sa mga ibang kapatid natin sa pananampalataya. We should not be quick to judge, but to be kind, compassionate. No? Dahil ako natitiso din ako, nagkakasala ako. I hope you won't hate me. Pag natisod ako, pag nalugmok ako dahil sa maling desisyon ko, I don't need your judgment. I will need your compassion and your acceptance. So, ganun din. Pag may nakita akong mga nag-struggle sa sin, they don't need my judgment. Judgment is trabaho yan ng Diyos. It's above our pay grade. Ang gusto lang niyang gawin natin para sa isa't isa ay mahalin natin ang isa't isa bilang kapatid sa pananampalataya. So, as we are filled with the Spirit, we will live our lives by faith, serving through love and obedience, trust, and prayer. So, and then, ibig sabihin, pagpuspos tayo ng Holy Spirit, ay makakapagsilbi tayo ng may joy, merong sense of fulfillment. Mas gusto nating mag-obey sa Kanya, mas nag-grow yung faith natin, at mas masipag tayo mag-pray. At pagpuspos tayo ng Espiritu, we can step out. Kasi diba, the Holy Spirit leads us. So sasabihin natin, siya ang magsasabi sa atin kung ano yung assignment natin sa Diyos. So, and as He leads us and He guides us, mas madaling sumunod kung alam mo kasi, doon pala ako dapat pumunta. So, God led us to Samal. So, we pack up our stuff. Madami akong pinamigay dito sa bahay dahil aalis kami. And then, we moved sa Samal, because that's what God wants us to very clear. Yung kanyang leading sa buhay naming mag-asawa na yun ang gusto niyang gawin namin. Now, sanctification is a process. Ang goal is not perfection. But as we are here on earth, as I've said earlier, hindi tayo makakawala sa kasalanan. We will always be struggling with temptation and sin. But the goal is Christ-likeness, not perfection. But faithfulness. Kahit na nag-struggle ka, ay hindi ka nag-give up, sa pananampalataya mo sa Kanya. And the power that changes us, that transforms us, comes from the cross. Sabi ni Paul sa 1 Corinthians, "For the word of the cross is foolishness to those who are perishing, but to us who are being saved, it is the power of God." So yung cross daw, what is the cross? That is where Jesus died to pay for our sins. Pinatawad niya na yung mga kasalanan. Binayaran niya na at pinatawad niya na ang ating mga kasalanan. Siya ay namatay, nilibing at nabuhay. Yung death, burial, and resurrection ni Christ is depicted on the cross. Hindi siya nanatili sa cross. After the third day, yung cross na yan ay naging empty. Kasi and the tomb and the cross were empty kasi nabuhay siyang maguli. So we are serving a living God who lives in us. Tsaka pinatawad na tayo, anak na tayo ng Diyos, and that gives us confidence. I am not trying to live like Christ or serve God so that I can be saved, but I am serving God and I am trying to live like Christ because I am saved. Dahil ligtas na ako, hindi dahil gusto kong ma-save. So because I cannot save myself. Kasi kung pwede kong iligtas ang sarili ko, walang dahilan para bumaba si Kristo at mamatay sa krus. Sayang lang yun. Kaya ko naman palang iligtas ang sarili ko. But I want to serve Him because of what He did for me on the cross. I want to become like Him because of what happened on the cross. So yun ang ating basehan ng kung paano tayo dapat
At ang susunod po nating pag-aaralan ay ang simbahan. Ano ba ang simbahan? Para saan ba yung simbahan? Pero, tayo po ay, let's stop here, no? And I want us to think about what we've learned, no, about sa Holy Spirit. So, sa sarili nyo, kung nag-iisa kayo na nanonood nito o nakikinig nito, just think about work ng Holy Spirit sa inyong buhay. Number one, no, sagutin nyo kung nag-iisa kayo o kung nasa klase kayo, meron kayong kasama, then discuss this amongst yourselves. Number one, are you sure na kayo po ay born again? At kung sure kayo, bakit? Anong dahilan na sure kayo na kayo ay born again Christian? Pangalawa, meron ba kayong dapat ikumpisal? Meron bang sinasabi yung Diyos sa inyo? Remember, isang trabaho niya sa buhay natin is to convict sin, to convict us of sin. No? So, meron bang mga dapat aminin sa Kanya? So, I want you to take some time, no, to think about these two questions. Number one, sigurado ka ba na born again Christian ka? At pangalawa, meron bang something sa buhay mo na dapat mong nakasalanan na dapat aminin o ikumpisal sa Kanya? Now, sa kumpisal, you don't have to confess, no, to other people. But maybe this is something you can do on your own as you pray, as you end in prayer. And be honest with God. Kasi alam naman niya eh. Nakikita niya yung heart natin, yung mind natin. Ano yung mga kahinaan natin, mga temptations natin na lagi tayong bumibigay. So, gusto niyang aminin natin. So, He can begin the work in our lives to change us and transform us. Remember His promise? No? We have this assurance that God will complete the good work He began in us. No, yung na someday, magiging tayong kawangis ni Kristo. So, we have hope na someday, lahat tayo ay magiging kawangis ni Kristo. But while we are here on earth, we will always struggle with sin. We have to accept that. And that will keep us humble. No? Na, wow, that's why I need a Savior. Let's close in prayer. Lord, we just want to thank you for giving us the Holy Spirit. Na dahil nasa amin ang Holy Spirit, hindi kami nag-iisa na mamuhay Kristiyano. Thank you, Holy Spirit, na nandito ka sa amin. Ikaw ang nagbigay sa amin ng opportunity at ng pribilehiyo na mag-born again at maging anak mo. Sabi mo nga sa kasulatan, he who has the Holy Spirit belongs to Him. Dahil sa Banal Espiritu, kami ay merong assurance that you own us. Kami pag-aari, selyado ng Holy Spirit. And we belong to the church, to the body of Christ. We are one with all those people na sumasampalataya sa inyo. Hindi kami nag-iisa dahil meron kaming mga kapatid sa pananampalataya who can walk alongside us. And of course, most of all, we have you. Thank you, Lord, sa promise mo na you will continue to transform us, sanctify us, until we become transformed into the image of Christ. Lord, help us to walk with you, to be filled with the Spirit at all times. Na kami mamuhay araw-araw na puspos ng Espiritu Santo. So that yung fruit ng Holy Spirit, love, joy, peace, patience, and so on, ay maging evident sa aming buhay at sa aming pakikisalamuha sa ibang tao. So again, thank you for reminding us and teaching us kung sino ang Holy Spirit at ano ang ginagawa niya para sa aming buhay. Sa pangalan ni Jesus, Amen. So, let's take a break and then we will proceed with the next lesson and it will be about the church.